Pag-usapan po natin mga kapatid, unahin na po natin tong sa pagitan po nito ni matalinong mahinang abogado versus sundalong kanin. Ang mga Pilipino, ganyan po kami ICC, ha? Dito po nagbabanatan na, nagkakantsawan na, nagagawa pa pong magbiruan. Kaya po ina-out of context nyo ang lahat eh. Ha? Ina-out of context nyo po lahat. Dito po, pwede pa po kahit na nagbabanatan na po, pwede pa rin pong daanin sa biro. Katulad po nito, mahinang abogado, yung isa naman po ay sundalong kanin. Pag yan po sineryoso nyo, katulad ng pagsaseryoso nyo sa mga biro ni Tatay Digong, paano na yan? Sundalong kanin. Ibig sabihin, kanin na yung panlaban namin, kanin. Pana po natin, no? Ito po, sa labanan po ni nag-aakusahan po etong si Attorney Baligod at saka itong si dating Senador Antonio Trillanes. Ito muna ang sinabi ni Antonio Trillanes. Mr. Baligod, para sa iyong kaalaman, teka muna, mas maganda yung saan nagsimula yan eh. Meron kasing sinabi si Attorney Baligod tungkol dito kay Trillanes. Asa na ba yun? Eto po. So, ang sinabi ng original ni Trillanes, naglabas sila ng nag-release ng picture ng ICC investigator at mga picture ng mga testigo. So ayon kay Trillanes, nilagay ni Baligod at ng 18 ex-soldiers yung sa peligro yung buhay ng mga ito. Alam nyo, violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. Yan. Ito naman po ang sagot ni Attorney Baligod. Nax, intindihin mo muna sana ang Article 70 na sinasabi mo. Dahil ang tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close ba kayo? Yan po ang unang sagutan nila. Ngayon, sa pangalawang round ng kanilang sagutan, eto naman po, natalakay na natin kahapon yan eh. Ito na po yung bago nilang sagutan. Dito po tayo sasawsaw. Ito po ang sinabi ni Antonio Trillanes. Mr. Baligod, para sa kaalaman mo na isang mahinang klaseng abogado, bilib na bilib ako kay Senator Trillanes eh. Inakusahan agad na mahinang abogado itong si Mr. Baligod. Ayon po kay Antonio Sani Trillanes Deport, Mr. Baligod, para sa kaalaman mo na isang mahinang klaseng abogado, 3 beses na nagdesisyon ang ICC pre-trial chamber na may jurisdiction ng ICC sa Duterte case kahit hindi tayo member state. Ibig sabihin, lahat ng investigasyon ng ICC, kahit saang parte pa ng mundo, kapag hinadlangan yan o nilagay sa panganib ang mga testigo at ICC personnel, yan ay violation ng Article 70 ng Rome Statute. Maliwanag na ba, Mr. Baligod? Hindi na tinatawag na attorney, no? Mr. Baligod na lang. Okay. So, eto naman po. Eto naman po yung sagot ng mahinang abogado. Sani, ang applicability ng Article 70 sa paglabas namin ng pictures etc. ng ICC investigators, ang pinag-uusapan na sinasabi ko, hindi na nga applicable dahil expired na ang 1-year residual jurisdiction ng ICC at hindi na tayo state party. Basahin at intindihin mo ang paragraph 4A
and 4B na nasa baba. State party ang kailangan, di ba? Kung pinipilit mong applicable, baka hindi ikaw ang ma-1C dyan. Sabi mo, mahinang klase akong abogado. Eto na sagot sa'yo, sa mahinang klaseng abogado mo. Sabi mo, mahinang klase akong abogado. At least, nasubukan ko ng talunin sa kaso ang isang College of Law Dean, civil case, isang dating Solgen DOJ Secretary, Yorak at Arroyo Chua. Among others, bigay ko sa yung case number kung gusto mo. Sa bagay, sundalong sa kanin ka lang naman magaling. Ayan po ang huling pahayag ni Attorney Baligod. Sa kanin ka lang daw magaling. Hanggang kanin ka lang. Sani Trillanes, hanggang kanin ka lang daw, sabi ni Attorney Baligod. Hihintayin po natin ang sagot ni Antonio Trillanes sa lumalalang world war na yan, no? Sa pagitan po ng isang mahinang abogado at sundalong kanin. Thank you very much muna kay Edabu. Ang pangalan to? Edabu. Tignan natin ang whole name niya para mabigyan naman natin ng pagkakataon. Ed Dabu. Tama naman pala, Ed Dabu. Maraming salamat sa $20 na pangkape. Ako si Edwin Dabu, Freemason, taga-Canada. Ang presidente ko ay si Sara Duterte. Maraming salamat sa inyo sa mga Freemasons, mga Mason dyan sa Canada na sumusuporta po sa kandidatura ng ating presidente na si Vice President Sara Duterte. Hintayin po natin. Hintayin po natin kung sasagot pa po ang tinaguriang sundalong kanin ni Attorney Baligod. Dito naman po tayo, punta naman po tayo sa medyo mas seryoso ng konti. Yung labanan po, o yung another world war naman. Another round ng world war. Dito po sa Pilipinas, sa pagitan po, wala nang katapusan yata to, labanan po ni Ping Lacson at ni Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, alam nyo na kung sino po ang kinakampihan natin dyan. Ang panig po tayo sa katotohanan. Kaya panig po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta, pahopya ka naman. Okay. At dahil dyan, sa pahopya na yan, ito po, basahin po natin. Nako. Okay, ito po ang sumagot po si Senator Rodante Marcoleta. Dito po sa mga tinuran ni Ping Lacson, hinggil po dito sa paglantad ng 18 dating sundalo. Taong bayan ba o mga pinagtatakpan mo? Ito ang matapang na tanong ni Senator Rodante Marcoleta matapos banggitin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na ang timing ng ICC confirmation of charges at ng paggunita sa EDSA 40th anniversary ay tila may political color at may destabilization aspect. Yan. Sa kanyang pahayag noong pong Pebrero, the timing, ICC confirmation of charges at EDSA 40th anniversary, so sa akin, mukhang mayroong political color. Mukhang may destabilization na aspect. Tignan nyo po ito pong mga sinabi ng mga tao ay notaryado. No? Notaryado, na permadong affidavit. Dapat po yan ipinagpapalagay mo na yan ay totoo. Hanggat hindi po napapatunayan na nagsisinungaling yung tao.
Kung nagsinungaling naman po yung tao, ay pwede po siya makasuhan ng perjury. Kaya siya po ay nararapat na makulong. Kung siya naman po ay ihaharap mo, Ping Lacson, dyan po sa Senado, at napatanayan ninyo na ang tao ay nagsisinungaling, pwede nyo siyang i-contempt at ipakulong dyan sa ibaba ng Senado. Yan po yun eh. Hindi nyo po pwedeng magbigay. Ito pong dokumento na sinasabi ng 18, may dokumento po sila. Pirmado po nila. Ibig sabihin, nag-aate sila na totoo ang kanilang mga sinasabi at pinanotaryo pa. Ang dami pong hakbang. Ngayon, sasagutin nyo lang, bilang Senate Blue Ribbon Committee, ang tanging isasagot nyo ay hinala. Pinaghihinalaan mo agad. Wala pa nga nagagawa. Ed, maraming salamat sa padoble. Ayan.